Yes, Panangini. Yes. Panangin mo pinuhol ang Diyos. Ang kugma. Kaya puro ang bahay ni Diyos sa income nila. Yes. Panangini mo Diyos at tuluwas na hindi kayo pinuhol. Kaya puro nila. Hindi ka naman nagtalagin na din. Ano sila kapagsimba niya kanino? Kung mag-concentrate sa pagpamati, yung malaking tayo ng Lord, meron nilis mo ulit ang kawak. Salamat Diyos, hindi ka natin ang nagkatutunan. Kristo mo Diyos. Amen. Amen. Pagkakalapakan sa buhay ng Diyos. So, praise God. Hallelujah. Maligaw, magaling ka na tayo. So, bago kita maminaw pulong sa pagbuhay ng Diyos, namin mag-aaral. So, wala. Once again, God is good. And all the time. Praise God. Hallelujah. No? So, dili kita mag-hallelujah karong kaunagon. Kaya niya sa kita. Alam maminaw sa tukoy na Diyos. So, ano naman kita maminaw pulong sa tukoy na Diyos? Amen. So, ito na ito ang panahon kay Pastor John. Sa word of God. Praise. May buntag kinatutanan. Diba? Kumuha ko mga kapamahaw. Ay, huwag mo kita na kapamahaw pa sa ano? Kapi na mga nila. Malipayan mo tanan. Praise God. Kusog-kusog, karang-karang. O, napay mga bakanting bangko rin sa pang mga ikson. Balhin mo rin sa pangan kayo. Layo na ganing kayo. Lahi na akong tanaw. O muro ng inkanto. Muro panulid mo. Muro inkanto akong tanaw. God is good. All the time. All the time. God is good. Pero tanaw na sa inyong mga God is good. God is good. Magpamuntok. God is good. Ano ba? O, pala ni Bro Zulba. O, lipayon ka tunay. Amen. Kinahanglan sa atong pagpangalagan, sa atong pagsimba sa Ginoo, malipayon kita kanunay. Mulay ni amin. Puro mo mga kuwan. Manual. Binang automatic na ta. Sa ito. Okay. So, andam na ba ito mga islon? Andam na ba ito maminaw sa mensahe sa Ginoo karong buntaga? Okay. Inanato rugayon, hindi mo taas-taas yata eh. So, let's have our Bible declaration. I want to declare the Word of God today. Atong dunganon sa pag-recite ang atong declaration with conviction. Kasi na kanala Biblia. Lumayra ang nagdala Biblia. Ang uwan ibilin sa balay. Ang balay na maluwas ron. Okay? So, sabay-sabay. May mga Biblia diya sa likod. Okay. Dungan na ito i-recite ang ato
to ang Bible declaration. Ready? 1, 2, 3, go! Ini ang akong Biblia. Ini nagasulti kung kinsa ako. Ini nagainom na anak ako. Mabuhat ako ang amay na akong buhaton. Pagkatuluhan ako sa pulong sa Diyos. May sugod ako magpadayon. Alerto ang akong hula-hula na makaangkon. Huwag manasigon ako na magandawat sa dili padulot. Dili mapukan na buhi nga binhi nga pulong sa Ginoo. O dili na yun ko makisama kaniadto. Dili sa kagusabaman sa akong pagbuwak liining na David sa ngalan ni Jesus. Amen! Ako lang ang introduction. Akong sundan tayo ng pulong sa Diyos karuntaga, pasensya mo sa akong tingong mula ko pagaw-pagaw. Actually, giubog ko. Naigog yung ko sipon o kubo. No? Apan, magiging itong mulaton, sige lang, mahalag sakit ang tutunan. Makagabi, sakit ang tutunan. No? Apan padayon ta. Atong naglihan na itong Biblia sa atong kasahon karong adlaw. Mabasa kini sa 1 Corinto 15:58. O gusto na ako niya masahon na ito ni Dungan Tatanan. Okay, 1, 2, 3, go! Busa Kung minahal ng mga igsoon ka lalaki buhay, pagmarot ka mo nalikod, ayaw tukutin at naglisan mo sa namakaliyo kaninyo. Kanunay na ihatag ninyo ang inyong kaugalingon sa bukos nato sa luwaton sa Ginoo. Umuray na ibalurang mo ang inyong paghatong na hindi kawang. Amen. Manindot ang mga igsoon, mag-amputa ang Espiritu sa pulong na atong pagatunan. May kumang dalay ko ng mga mahal ng Ginoo Diyos, salamat Ginoo sa iyong presensya karutak na padagat. Ablihin Ginoo ang kasing-kasing na magadawat sa iyong pulong, pala ang Espiritu. Ikabuo ka na mo karon Ginoo. Pinagis sa mong presensya, anak sa mong kaliwala. Nalaikon ka, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang akong mensahe karong mga igsoon, ako ning ginatawag o do not let yourself be shaken. Kinsa may nauyog atong rino. Amen. Isa ra? Amen. Tanan tagihingo. No? Pero kung minsan karon nagahingon, ayaw tubuti na adunay makatandog, makairog nimo. Bila sa inyo mga igsoon, ang uyon na usa sa labing pinakamaayo nga desisyon nga imong nahimo sa imong kinabuhi mao ang pagdawat ng Kristo nga mao imong personal nga manluluwas sa Ginoo. Tanan? Ang pandili o pasabot nga tungod kay idawat na nimo ang ato Ginoo Kristos, nahimo na kang exempted sa mga hagit o bagyo linog sa kinabuhi. Exempted na ba ka? Dili. Sa pagkatinuod mga igsoon, ang paglakaw uban sa Ginoo dili kanunay hallelujah. Dili kanunay praise the Lord. Nga naman, ang pagkakristohanon dili maghatag nimong immunity batok sa mga hagit o pagsulay sa kinabuhi. Dili mo pasabot nga kristohanon ka na, walay pagsulay. Kaya naman, bisan kristohanon ka na, aduna kaya mga butang sa imong kinabuhi na makapasakit nimo. Aduna kaya mga butang sa kinabuhi na makapuwag
frustrate nimo. No? Makapasuko nimo. Dili ka mo kay Kristohanon ka na, dili ka na mo aki sa nagkadaiyang pagsulay. Sayon kita na si Ginoong Hesus may anhi, namatay, ginumong, o nabanhaw pag-usap gikan sa kamatayon. O mao yun ni ang giwali ni Apostol Pablo ng Igsoon nga iyang ipakita kanako nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus adunay epekto sa atong kinabuhi karon. Murag ka ng manual pa rin kamay. Huwag pa rin na puli automatic. No? Kung sa walay mahanua, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus nagdala o paglaong alang sa umaabot. Amen. Ang alam. Si Apostol Pablo mga Isun iyon tungod kay Jesus. Si Jesus misaan nga siya magbanhaw o tinuod nga nagbanhaw kini nagpasabot nga apil sa gibuhat ni Kristo ang iyang saad sa matag usa kanato. Unsay saad? Kung moabot ang adlaw nga kita mamatay sama sa pagbanhaw ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon, mausap ang maghatag kanato og gahom aron kita tanan banhawon pag-usab sa atong Ginoo. Amen. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mga igsoon usa ka dakong ebidensya na human sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan adunay sunod pa nga kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Pahinumdum ka sa ato mga igsoon nga ang atong Ginoo nabanhaw o uban niya nabanhaw usab ang atong paglaom. Usa tungod kay gituman sa Ginoo ang iyang mga saad, iya ang giawhag karon. Nga samtang nagahulat kita sa iyang pagbalik, yung nga ni Apostol Pablo, ayaw kamo pagpairog, ayaw mo pagpatandog, pagparog na likon, pagpalikon na dili matarog. Amen. Ayaw tumuti nga adunay bisan unsa nga makapatarog ninyo. O bisan unsa man ang inyong bisan unsa ang inyong gibuhat alang sa Ginoo, dili kani makawam. Amen. Gusto na ko para klaro. Ang tanang butang nga imong gibuhat o imong ginabuhat basta alang sa Dios, dili gayud makawam. Amen. Dakong hagit na sa tuwa ng Igsoon. Alang ka na itong kanan, ginahagit kita. Usa ka na itong pagdasig, na bisan unsa na itong ginabuhat, basta niya ay alang sa Ginoo. Dili alang sa itong ambisyon. Dili alang sa itong kagalinong kalipay. Dili alang sa atong kaugalingon na interes. Apan kung atong ginabuhat ini alang sa Ginoo, usa ka na kong paglaom ug saan nga walay usa niini nga makawam. Amen. Ug tungod kay ang atong Ginoong Hesus nabanhaw, ug pasabot nga adunay paglaom alang sa tanang Kristohanon nga nagsalig kaniya. Amen. Bisan pila pa katuig, kapulo katuig nga nangalagad, imong gihatag sa Ginoo, imong tibok kinabuhi, apan dili yun na makawam, dili yun na mausik. Kaya yun ni Apostol Pablo, ihatag ang inyong kaugalingon nga bukos ngadto sa buluhaton sa Ginoo, tungod kay ang inyong paghago diha sa Ginoo, dili yun makawam. Wala pong nalagan ka sa Ginoo, mga pastors na rin, atong bisita na pastor. Nato tayo pastor na
Atong ibutang dito sa salka. No? Basta kay ikaw mga lakad Ginoo focus na imong gihatag imong kaugalingon sa pagluwaton sa Ginoo, dili gyud na makawang. Usa kini katawag alang sa matag Kristohanon karon, dili lang sa mga pastor, bisan pa sa mga members. Isip ko sa kamatutuo ni Jesus, gitawag kita ni Apostol Pablo nga mahimong mapailubon, makananayon, malahutayon. Kung sa ba? Dedicated, no? Dedikado, o committed. Inahalan committed ka. Dili committed. Committed. Lahat ng committed, lahat ng committed. No? Mayroon ka committed. Committed na ang buwan. Utak. Ang atong ginagawa rin, committed. Itawag niya matapos sa kanako nga magbarok nga lingkod sa atong pagtuo. Isa may lingkod sa atong pagtuo rin. Lumay ra isa, luma. Mga po. Lingkod sa atong pagtuo nga mahimong dili matarong sa atong mga conviction o mahimong aktibo sa pag-alagad sa atong Ginoo. May sunod kung musunod ka kag Ginoong Hesus, maura nigit ako maingon diyan. Kung mangalagad kita kag Ginoong Hesus, inubanan yun na og kasakit o kalisod. Sama sa Panginoon, dili tanan mangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Naagit na yung mga kaakibat nga kalisod o kasakit. Kabilang ka na kung imuhang membro pastor, kung mabot na ka dito sa pastor, kahit ulo, na kanang yung buhong karong baga-baga pa na, I'm sure sunod na itong kita, kamay na lang ka mapili. Ewa pag yung na ilang tao ng isunod, nangalagad ng Ginoong Hesus na huwag masakitin. Masakitan yun. Ay, inubanan ka na sa kasakit o kalisod. Ang pagsunod naglakip sa pag-antos o kasakit. No? Karuho na rin. Kung musunod ka sa Ginoo, adunay panalangin. Amen. Amen. Kung musunod ka sa Ginoo, adunay kapasayuan. Amen. Kung musunod ka sa Ginoo, adunay pagkamataro. Amen. Kung musunod ka sa Ginoo, adunay mga breakthrough. Amen. Apan aduna usab kasakit. Walay mo amin. Puro na positive. Amen. Panalangin, breakthrough, amen. Pag ikaw kasakit, wala. Adunay kalisod. Bagyaw ko na, bibilang ko. Adunay sakripisyo. Dawat na sakripisyo. Kaya ang pagsunod kang Ginoong Hesus dili exempted sa mga hagit sa kinabuhi. Dili ka exempted sa mga bagyo sa kinabuhi. Gani adunay pagsulay bagyo sa kiminyon. Daghanan ba lista ka unurin no mga kuan. Mga single na lang, meron na lang kay pambihaan. Adunay mga bagyo sa negosyo. Pagsulay sa negosyo. O kaya may pastora o ibaliktad ang iyang tent. Ang iyang business kirungan. Ang iyang business palengkiwan na. Di na pwede tindahan kay lumpag na. Pagsulay sa negosyo. Adunay mga bagyo sa trabaho. Bagyo sa inyong pamilya. Pagsulay sa pamilya. Adunay bagyo ng mga seasonal. Adunay bagyo nga dili malikayan. Apan kinahanglan nasayod pa mo nga ang bagyo pagsulay sa kinabuhi gikinahanglan aron mahibalan kung kinsa gyud ka. Kinahanglan kita moagi sa mga bagyo o mga pagsulay. Kinahanglan kita muyugon
sa Ginoo aron mahibalo kita unsa ang akong pundasyon. Usahay na yung mga pagsulay nga internal. Kung imong tanawon ang imong kapan. Tanawon pagay imong kapan. Kamising-isi lang na. Nagkamising-isi lang na. Pero huwag din na ipon. Away ipon. Kamising-isi lang na. Pero naanay na akong problema. Daghan binubuaton. Naalang sa sunod sa kasing-kasing internal. Ang uban nag-antos, depression, anxiety. Ang uban nahatlok sa dili sigurado ng future. Ang patanon, hadlok dili sure sa future. Wala ka pa nung check of maon. Ang uban adunay mga kasakit. Adunay mga balatian. Ang uban, wala'y pagpasaylo. Aman bisan unsa nga bagyo ang imong giagian mga igsoon, mao kana ang hinungdan nganong gikinahanglan nato ang pagtuo sa Ginoo. Tungod kay ang pagtuo usa ka kritikal nga bakil nganong makalahutay kita niining kalibutan. Kabalang kasulatan ng ingon sa Hebrew 11:6. Kung sa'yo ingon diha. Ang tao walay pagtuo, hindi gayon makalimpay sa Diyos. Tungod kay si bisan kinsa ang mutuo sa Diyos, kinahanglan mutuo adunay Diyos, o mutuo usab nga siya ang matag ug ganti ngadto sa mga nakakita kaniya. Amen. So, ingon niya, kinahanglan kita makakakon sa pagsalig sa Ginoo aron mo moabot ang mga pagsulay sa kinabuhi. Mahimo kitang dili matarog. Kung wala mo tayo pagtuo, imposible nga mahimuot ang Ginoo. Ginabubutan sa Ginoo ang pag-uyog sa imong kinabuhi, dili aron gupon ka. Dili aron laglagon ka. Gihatagan niya ang pag-uyog, itubutan niya ang pag-uyog, aron malig-on ka. Iya kami palig-on. Himo ka rin mas gustan, samtang nagapadayon ka sa pagsalig sa Ginoo o nagapaabot sa iyang pagbalik. Unsa may ingon niya sa Salmo 125:1. Asa, 4-3 go. Ang mga nagsasalig sa Ginoo sa bukid sa Sayon, nagiging matarog, apan magkakalayon hangtod sa kauturan. Amen. Nindot kayo mahulat ko yung igsoon. Ang bukid sa Sayon, dili matarog. Kung nagsalig ka, sa ka na kung nagasalig ka sa Ginoo, dili pud ka matarog. Amen. Nakaabot ka kung asa ka karon tungod kay nagpadayon ka sa pagsalig sa Ginoo, bisan unsa pa ang mahitabo. Pero kung wala kita'y patuo, mga igsoon, lisod kaayo ang paglahuntay sa kinabuhi. Amen. Hello. Naapa mo niya. Basig, nagpiyong-piyong na mo. Inumoy na. Mangutana ko nga iso, na mangutana, kung sa man ang imong piliyon, muami ka o naa kay problema nga walay Diyos o naa kay problema nga adunay Diyos? Mas sayon ang pag-agi sa problema kung adunay Diyos. Kaya kabalo ka, nagbisan, biyaan ka sa tanan, biyaan ka sa imong kaila, biyaan ka sa imong kapamilya, imong mga parinti, biyaan ka sa imong barkada, ila kang kaligdan. Na labi na ka ng mga tao imong gisaligan, mo manunta mo mong utangan mo, wala man mong kulingian, wala mo atua. Bisan pa ang mga tao na imong gilauman, na mutabang mo,
Dili na mo tabang. Pero nasayo ka nga dunay Dios nga imong masandigan o imong dalampanan. Usang maison, ayaw tuguti nga ang imong kahintang karon malimitahan ang imong panglantaw kung kinsa ang Ginoo. Usahay man ko, dali nagdaan tayo sakit. Imo mo panglantaw sa Ginoo kung gamay. Dili tungod kay dako ang imong problema, gamay na ang Dios sa imong pagtanaw. Amen. Hallelujah. Ay, kasagalan nato, hello. Kasagaran mo sa tuwa, kung dako gani atong problema, kung natay problema nga dako, mugamay ang atong pagtanaw sa Ginoo. Apan sundian na mo mga iso, mingon ang malaang kasulatan sa Salmo 34:3, ito tayo ingon. Glorify the Lord with me, and let us exalt His name together. Padaka ang Ginoo uban kanako. Pasabot na kung mas dako ang imong problema, kung naay problema nga dako, mas kinahanglan nimong padakuon ang Dios nga imong gisalikan. Amen. Labi na ka na wala na yung kawa, na yung kwartawa na kay, kung wala kay bisan kung siya, padaka ang Ginoo isip imong provider. Kung ibaki mo wa kay protection, padaka ang Ginoo isip imong protector. Dili tra protector ha. Kung masakit ka, ano na kay kalatian? Padaka si Ginoong Hesus isip imong mananambal. Daraman mo next dili na tutugutan ang imong kahintang. Ayaw tugutin ang imong kahintang malimitar ang akong paglantaw kung kinsa ang Ginoo. Ingon tabudahan mo na isoong ng pagsulay dili yun malikayan. Kinahanglan mo na ito ang pagsulay. Kaya ang tinuod nga pagtuod, dili mutubo kung ang tanan bahin sa kong kinabuhi sa iyo na. Meron bang tawag, gitag sa iyo. Gitag shortcut. Dili tanan shortcut maayo. Kinahanglan mo sa nato ang pagsulay. Kaya ang tinuod nga pagtuod, dili lang kay nagpaabot ka sa katungganan o kaayo sa Diyos. Ang tinuod nga pagtuod, mamusalig ka bisan dili matuman ang imong gusto kay ang kaugon sa Dios ang matuman. Amen. Manausay kung dili mo masabtan ang nahitabo, o nakakasabot sa nahitabo, musalig yan mo ka sa Ginoo. Musalig ka na malampasan niyo ang kahintang na imuhang giagian karon. Nakay malapigan, salig sa Ginoo na ikaw pag-aayumon sa Ginoo. O ka na tinuod ka pagtuong na igsoon. O nga, o bitaw na nga, simba ka. Kung simba ka mo ka, masikuha kay pamasahe. Kung simba ka, masikuha na kay kwarta, wala na sinunod ang imong pitaka. Kaya ang tinuod nga pagtuong mo, musalig ka sa Ginoo. Bisan ibati nimo ang kasakit sa imong lawas. Bisan ibati nimo nga murag naa ang sintomas sa arthritis, maglisod na kaglakaw. Musalig gihapon ka na ang Ginoo mao ang pinakamaayo nga mananampal. Magpakararo Ginoo kay Lord. Ang Ginoo sa pagtuo mao musalig ka. Bisan di kapoy na ka. Musalig ka na wala ka pasakti sa Ginoo. Hinday mo tapat. Kung anaw yung ka, kaya basi nakatulong na ikaw, wala ka pasakti sa Ginoo. Wala ka pasakti sa Ginoo.
Kaya daghan na to, kadaghanan na to, ng mga Kristohanon, ikapoy na. Di na gusto mo padayon, di surrender na. Gusto na muhulog sa pagpangalangad tungkol sa mga problema sa kinabuhi. Apan kung moabot ka sa punto nga mao na na imong debate mga igsoon. Ayaw basura ang Ginoo. Ayaw kasuko sa Ginoo. Ayaw siya biyahe. Bagkos, mas mupaduol ka kaniya kung daghang pagsulay ang imong kinabuhi. Amen. Amen. Nabalo na Ginoo, kabalo Ginoo sa tanan. Dili imong trabaho nga masabtan kung giunsa sa imong pagpamuhat sa imong kinabuhi. Dili din imong trabaho. Ang imo lang ang trabaho mao ang motuo na siya namuhat alang kanimo. Kaya sigurado ko na nagapamuhat ang Ginoo, na kay ginapangayo niya, na sayo ko na ay giandam ang Ginoo nimo. Amen. Busa akong pangutana ng mga igsoon, ang imo bang pagtuo makahimo paglahutay sa kalisod? Taliwala sa kalisod, mula hutay baka tungod sa imong pagtuo. Muna ino ni Apostol Pablo, ayaw tugutin nga mapildi ka sa kaaway. Ayaw yun. Bisan diha ka na naglingkod-lingkod mo, ayaw yun mo papildi sa kaaway. Kaya kaaway, tungtungan mo na niya yung mata. Anto mo kapiyo. Ayaw yung papildi sa kaaway. Ayaw tugutin nga mapalayo ka sa Ginoo. Ayaw pagpatandog. Ayaw pagpaisbog. Ayaw tugutin na dunay makapalihog kanimo. Si Ginoong Hesus sa diyang balikan na po ang history. Sa diyang ilansang si Ginoong Hesus sa cross, adunay mga tao nga BIBI niya. Insulto niya. Mabasa nato diyan sa Marcos 15:22-30. Basa, malali ko katulugon. Those who pass by earth, insult at him, shivering their heads and saying, "So, you are the Lord going to destroy the temple and build it in 3 days. Come down from the cross and save yourself." Oh. Katong nangyari, pagkakita nila ng Ginoong Hesus yung ilansan, hinggan nila. Oh? Naglingaw-lingaw sila. Ilang BIBI. Hinggan nila sa Ginoong Hesus, tanawa ron. Pero ka nagbubunin mo ang templo, niya tukuron pag-usap, sunod sa tulong kaadlaw. Luwasaw sa iyong kaugalino, naog niya, kung ikaw si Jesus, naog. Karon, kung si Ginoong Hesus nagbasi sa iyang garbo, sa iyang pagkagamhanan, niya gusto niya ipakita ang iyang kahog. Pwede ba siya unaog? Dito sa cross. Pwede siya unaog kung iyang ipagsilutan ng BIBI niya. Tungkulon ba niya? Pwede. Apan ngayon mo, hindi mo sasura. Si Ginoong Hesus, aduna siya katuyuan. Wala gihingo ang ingon sa iyang mga nag-BIBI niya. Naman, dito si Ginoong Hesus aron tumanon ang iyang katuyuan. Kung sa man iyang katuyuan, wa siya nanaog aron pamakutan kanila na siya gamhanan. Nagpabilin siya dito sa cross tungod og alang kanimo o kanako. Amen. Wa siya nanaog. Pwede ko kayo niya kilatan, anak lang siguro ito ni Ginoong Hesus ng mga nag-BIBI may angay ni mo. Pero wala niya mo nagpabiling siya dito sa cross, nagpalansan dito sa cross, tungod o alang kanimo. Kaya kung nanawag siya sa cross, mga ison, kung natandog ang garbo ni Ginoong Hesus, bantay lang mo, naawag ko eh. Kung nanawag siya sa cross, wa ka mapasaylo. Amen. Kung nanawag siya sa cross, wa naayo ang imong mga kasakit. Amen. Mura sa
kang Ginoong Hesus. Kay nagpapilit siya dito sa cross, bisan kung sa pagpag-VIP kaniya. No? Maura nga, ang akong trabaho, maulang ang pagtuman sa katuyuan sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen. Usa kung pirmi kita magpadala sa kanabitong pressure sa uban. Ako, Ginoong Hesus, i-pressure mo siya. Naon ba? Pinumaka ka. Naon. Pamatundi ka, gabahanan ka. Ganaan na siya. Oh. Kung kita, pirmi kita, magpadala sa mga habit sa uban, sa ilang opinion. Ang opinion bitaw na ito, paminawon ang opinion sa uban. Paminawon na ito, ang tingog sa kaaway. Dili na ito matapos o maayo ang atong lumba sa kinabuhi. Nasigil ka paminaw? Unya, dali na po kayo. Kasi kailangan ni Nehemias. Si Nehemias usakang bantugan na leader. Unya, sa dihan na balitaan ni Nehemias nga ang pader sa Jerusalem na tumpa. Kung siya yung ihimo, nagplano siya, bisan pa gani, dugay na natumpang ang pader sa Israel, karon gisakop na sa Persia ang Jerusalem. Ni-desisyon si Nehemias nga iya ng saon, ayuhon ang pader sa Jerusalem. Sumala sa mga dugay na kayo naguba, ay hapa niya himbalan, 100 years na katuig bago pa niya na-desisyonan na ayuhon ang pader sa Jerusalem. Wa siya na ilo na, dugay, 100 years na manera ng guba. Pero na sagdan na ako na kayo. Sa church, dugay na 13 years na yung ana. Ana na. Wala siya iyon. Ang dala kasulatan ng iyon, nakabangon siya o conviction. Nanangin siya sa iyang amo, wato siya Jerusalem, maiyang ayuhon ang pader sa Jerusalem. O sa dihang hapit na niya nahuman ang pader, naitulong ka iyang kaaway. O, naapot siya pagsulay. Naitulong ka kaaway ni Nehemiah, nanihinganlan og hindi nakabalo sa people, nanikuanan mo. Tulo, kaaway ni Nehemiah, hindi palo. Sanballat, Tobaya, o si Geshem, nagpadala ang mensahe niya. Ingon, Nehemiah, natungog na mo nga imong giayos ang pader. Kung sa may purpose nimo nga nung giayos mo ng pader, kasi gusto ka mahimong hari sa Jerusalem. Dali, ato ka dali. Ato dali sa lugar sa uno, aron mag-istorya ka. Magkita ta. Ipasabot na mo nga nung imo man ang giayo-ayo ng pader sa Jerusalem. Karon naghimo ko gusto sa kalaban mo adto si Nehemiah gikan sa Jerusalem paadto sa lugar sa ulo. Karon naghimo ko kamay na research. Ang Jerusalem diin si Nehemiah paingon ang gikan paadtuon siya dito sa uno mga 40 ka kilometro ang gilayon. Gikan diha sa Jerusalem paadto sa uno. Nga na, palakon siya kayo. Biyaan itong patir nga hapit na naman, patuon siya sa uno. Ang tinuon nila na plano, ni Sanballat, Tobaya, o Geshem, ipahawa sa ipanin mo. Nehemiah, unya, mabiyaan na yan ni trabaho. Unya, ilang i-ambush si Nehemiah. And you say, ambush. Hinayman, ambush. Apan si Nehemiah na ay discernment. Kapano siya sa plano sa iyang mga kalaban. Usap siya yan ito. Basahan ni Nehemiah 6:3. So I sent messengers to them with this reply, I am carrying on a great project and cannot go down. Why
should work up while I leave and go down to you. Kanawa, dili niya biyaan ang iyang pwesto. Dili niya tugutan na dunay makatandog kaniya. Ingon niya na ako'y Diyos, na ako'y akong pulwaton nga gihatag sa Diyos. Dili ko mohunong aron ko tubag sa mga tao nga gusto lang mukubong kanako. Amen. Ingon pa niya, importante kayo mitugyan sa Ginoo kanako. Niya biyaan na nga ko ni. Dili ko mag-usik sa akong panahon. Kaya ang labing importante kanako, mao ang katuyuan nako paghihatag sa Ginoo. Mauna mga igsoon ang espiritu ni Nehemias. Mausap ka na ang ikinahanglan nato na espiritu. Aron mahimo nato ang gibuhat ni Nehemias, aron mapadayon nato atong sad ngadto sa Ginoo, kinahanglan adunay lig-on nga pundasyon. Amen. 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 Lagan nga ingon nato karong 2026 mga lagad na yun ko sa inyo. Karong 2026 di na yun ko pirmi absent sa simbahan. Karong 2026, magbasa na rin ko og Biblia adlaw-adlaw. Karong 2026, mag-ampo na rin ko matag-adlaw. Apan mo sa inyo na Satanas. Mag-sure, oy. Anaway mo mga sayo. Anaway mo mga sala. Diyan, ingon ka, mga lagad ka. Hunay mo ni Satanas. Anaway mo kahimtan, kalisod mo niya ka, wala mong gani kay bugas, kay ayuda. Hunay mo ni Satanas. Kung aron sa kaaway, ang tanan niya mahimo, aron mamukan ka. Apan sama kang Nehemias. Nawinon, naghimo ako dakong buluhaton, usa dili ko muadto. Dili na mo sikan akong panahon sa mga butang na dili konektado sa akong katuyuan. Mga igsoon, kung dili konektado sa katuyuan, dili angay hatagan kong panahon. Nga naman, kay lig-on ang pundasyon ni Nehemias. Lig-on ang iyang pagkamot. Lig-on. O ginaot mga igsoon nga kitantanan adunay sama ni ini nga lig-on nga pundasyon. Kung sa may sikreto sa lig-on nga building din. Lig-on nga balay. Kung sa may sikreto, ginaw. Mutana ko, kapit na sakit na kayo tutulan si istorya. Kamu po, kung sa may lig-on, kung sa may sikreto nga lig-on ng building. At pundasyon. Nabakal, tama? Kaya kung matanaw ang utang balay, ang tanaw na ito ang kamindot sa pintura. Ay kamindot sa iyang kuwan. Design. Ay kamindot. Kapan ko na ko makita ang pukhaw, ang bakal nga naa sa sulod sa simento. Pasi diya HMM na nagigamit. Inigino. Ara. Ang pundasyon, kana naghatag og kusog o istruktura. Mo'y nagapalig-on sa building. Aron kung mabot ang linog, dili kini mahugno. Kung mabot ang linog, bisang pareha pagkakusog na ito. June 8 ito. Ang June 8 ito. Na 7.8 kuno. Magpabilin kini nga indog. Pero kung magpabilin ka sa mga temporary ng mga butang, mabawang imong pundasyon, o kung mabot ang linog, dali ra ka matumpag. Muna na ingon sa Apostol Pablo, ipatukod ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Kung nagsugod ka og bag-ong kinabuhi,
Kung magsugod ka o kaminyoon, ipatukod ka na kang Ginoong Hesus. Kaminyo mo, isa rin kaminyoon rin. Ako, kaminyoon mo po sa kung magminyo mo, ipatukod. No? Ipatukod ang inyong kinabuhi, ang inyong kaminyoon diya kang Ginoong Hesus. Himuha nga si Kristo ang inyong sentro o pundasyon sa inyong kaminyoon. Kung magsugod kang negosyo, o ito na kung magnegosyo, kinahanglan yun ay panidikit. No? Ipatukod ka na kang Ginoong Hesus. Ano ba di ka magpatidikit? Hindi ba mapahaon? No? Kung magsugod ka ang pamilya, si Jesus ang himuang ang pundasyon. Kaya kung dili si Jesus ang pundasyon, mahuyang o matay-og ang imong pundasyon. Amen. Kabalo mabunga ang kahoy. Ang kinikahoy adunay normal nga proseso sa pagtubo. Ang kahoy mutubo sa duha ka direksyon. Dili lang na siya mutubo pataas. Tubo ko na siya pahubos. Ako ibang talampad. Samtang mutubo siya, kinahanglan usap siya mulalong. Aron mulalong ang iyang gamot, kinahanglan niya nga mulusot sa yuta. Niya usahay ang yuta, kinamay mga bato. Adunay lisod nga bahid. Adunay mga butang nga iyang atubangon bago siya makapenetrate dito sa yuta. Kung sumaybot pa sa mga ani. Sa ako ang mga igsoon, dili ka mutubo kung dili ka andam mo palalong. Kung dili ka andam nga atubangon ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, dili gyud ka mutubo. Sabtan ba nato na mga igsoon? Gusto ka mutubo pataas? Kinahanglan mutubo ka paubos. Gusto ka musaka? Gusto ni mo matuman ang gihatag sa Ginoo buluhaton? Kinahanglan mo lalong ka diha sa Dios. Kaya sa tinuod ng mga igsoon, sultihan ka mo. Kung dugay-dugay na ka nagpuyo na ining kalibutan na, ma-realize nimo nga ang kinabuhi, magbutang ka nimo sa lisod ng mga sitwasyon. Lisod! Ano na yung panahon na makaingon yung nga, Lord, nga naman eh. Naabat yung Ginoo, nagagiya ba yung kanako? Nga nung imo man yung itubutan. Nga nung mang nahita mo, hindi ka na ako Ginoo. Sa'yo makapangutana ka. Apan si Apostol Pablo ngayon, gibuhat na mo ang gusto. Gisunod na mo ang Diyos. Apan nga nung gilutos man kami. Nga nung man na nahita mo, hindi ka na mo. Ato bitaw kauban niya Apostol Pablo nga gilutos. Ang uban niya kauban wa kakaya. Nakainon yun sila na naabag yung Ginoo. Ang uban ni surrender, kauban niya mga kauban na gipanglutos ni surrender. Nibalik na lang sa ilang daan yung kinabuhi. Wala nakakaya. Napildi. Wa sila nakalahutay. Ganaman? Kay dili likon ang ilang pundasyon. Dili likon ilang pundasyon. Mura ningon, si Ginoong Hesus, tukura ang inyong kinabuhi diha kanako. Asa man nakatukod inyong kinabuhi? Kung gusto nimo mahimong mas maayo ang imong kinabuhi, gamita ang mga gamit nga gihatag sa Ginoo. Himuha kini nga imong pundasyon. O kung imo kani himuon nga pundasyon mga igsoon, wa yoy bisan unsa nga mupukan o makatandog kanimo. Wala hinay na. Hinay na namin. Hallelujah na. Amen.
Pero usahay, suko lang mga igsoon. Ang nakasusubo mga igsoon, kay usahay na niya kumpiyansa ta. Kung ito na inon na ayat, na inalaw ko nung ika-11 na commandment. Daw siyang kumpiyansa. Usahay mo na kumpiyansa ta. Basta daghan na galing kwarta, okay na ko, safe na ko. Luwas na ko kaya. Siya doon sa panalinog, diyan sa panalinog, ira na nila ko, safe na ko. Daghan na ko kwarta. Kumpiyansa ba? Kumpiyansa. Sa mga bataan ko, basta ngayon. Sige na siya, reply na ako. Higop pa ko reply na niya. Uy. Basta kay ka-text pa siya lang ko, nahigop pa na siya. Pero dito, 5 na ito isindang. 5 na ito ako mag-textan. Usahay, adunay sa iyo ng pagbati sa seguridad. Kumpiyansa. Kapag mo mataki kayo na nuna ko'y, kada bitaw na ko'y kasron. Mag-counseling mo na, before kasron, mag-counseling mo na. Ako yun na silang pagtanon. Pinakauna ng umautan, nga nung magpakasal man ka. Pero matingala ko sa ilang ko ba? Ang mutang dili lang magitila ang ulo. Pero ang kasagaran nila ko ba? Muingon sila na, ikulang mo magkupastor. Kinahula lagi mo magpinyo. Wako nagdahon mo rin ito ba? Tapos isa na ingon, na-pressure ako sa kumilikanan pa sa paminyo ko na yung Ningon ko, ay, tanan ako na akong barkada pa sa minyo na tanan. Ako na lang single. Ako silang tambangan ni Sir, ayaw pagtukod sa inyong relasyon ng kami yun tungod sa pressure. Kaysa yung na pundasyon, huyang na pundasyon kung maminyo lang katulad lang sa mga pressure sa inyong palibot. Pakasalan ko kay tanan yung barkada, minyo na. Dili mo pasapon niya, magpakasalan ka. Kay ang pressure, sortihan tapos kalbutan na iso, dili yun na mahuman. Kanunay yun ang pressure. Kanunay yun ang... sumala ko. Sa dahang nag-iskwila pa ka. Sa dahang nag-iskwila pa mo, kung sa may panutana, kanusa ka mo graduate. Di ba? Kanusa ka mo graduate. Unya pagka-graduate ni mo, kanusa ka magitang trabaho. Pinana nag-chiki ba? Kanusa ka magitang trabaho. Unya sa diyan ng trabaho ka, kanusa ka magpakasal. Pirmi ba? Pirmi pressure. Unya kayo namin nyo naman. Kung sa isunod na pangutana, kanusa mo magkaanak? Unya sa diyan ng anak na. Kung sa isunod pangutana, kanusa ninyo na sundan? Niya kung ano na yung mamatay, kung sa isunod pangutana, kanusa ka mo sunod? Kaya ang tao mga igsoon, pirming magbutang o pressure diha kanimo. Dili na mahulog. Unang ayaw pagtukod sa imong kinabuhi, gikan ana nga pressure. Ayaw pagkumpiyansa tungod kay naa. Ayaw yung kumpiyansa. Ayaw pagkumpiyansa tungod kay daghang kang kwarta sa imong bangko. Ayaw kumpiyansa sa imong negosyo. Ayaw kumpiyansa na ingon siya na imong ba siya nimo. Kumpiyansa rin. Kaya kung ang imong pundasyon yung tanon lamang mga igsoon, matay mo yun ka na. Amen. Tinuod man na higayon na uyungon kita sa Ginoo. Apa na-realize nyo na ako. Na-realize na ako nga ang Diyos nag-istorya pinaagi sa paguyog. God speaks through shaking. Kung ano na ipanguyog sa iyong kinabuhi,
adunay mensahe ang Ginoo kanimo. Kung ibati imo nag-iuyog ang imong pamilya, tingali dunay gusto nga ipabot ang Ginoo kanimo. Kung ang imong negosyo murag giuyog, dunay gusto isulti ang Dios kanimo. Kung giuyog sa Ginoo ang imong kamilyoon, kung giuyog sa Ginoo imong panginabuhian, kinahanglan kang maminaw. Pero kinsa man hindi ang naguyog ana? Mangutana ko ninyo ni. Kinsa man yun ang nagtugot o nagpadala sa paguyog sa atong kinabuhi? Mo lagi na. Kay usahay kung adunay paguyog, kinsa ang pasulod? Kinsa ang pasulod? Oh. Demonyo na po nito. Ihupot na po ni Satanas pa. No? Kung mataas, kung mataas akong BP, umahin blood ka, ngayon naman na ito, ikuan na po sa demonyo ba? Pero dito, bakura ka ng kaon ng crispy pata. Muna nagtaas yung BP. Pasagin lang yung demonyo. Kaya naato ba na yung basulon si Satanas? Amen. Muna usahay si Satanas, ringon na lang. Magpunargin na lang siguro ko. Ikalong na yung kunin yung basulon. Kapil na lang kunin nyo. Aron di na ninyo kumabasol. Sige na lang yung kunin yung basulon. Pero ilan na kong ngayon, di tanan may tamo sa atong kinabuhi tungod sa demonyo. Usahay ako na yung mga bagyo sa itong kinabuhi nga ang Diyos mismo ang nagtugot o nagplano. Asa pa na mapapatugan? Basa, Hebrew 12:26. Sabay-sabay, go! At the time his voice shook the earth. Now God promised, one more I will shake not only the earth, but also the heavens. Oh. Tanawan ninyo ka na nabahin. Ako mag-uyog. Tugin siya nag-uyog. Ang Diyos mismo mag-uyog. Kung sa usahin niya, ang Diyos nagatugot o pag-uyog sa atong kinabuhi. Dili aron mapukan ka, kung dili aron matarong ka, dili aron mapukan, uyugon ka, dili lamang, ingon ka niya, uyugon ko, dili lamang ang yuta, kundi api usap ang langit. Nanon aduna may pag-uyog? Aron adunay matangtang. Uyugon para tay matangtang. Unsa ang matangtang? Ang mga butang nga mahimong papat sa imong kinabuhi. Amen. Ang mga butang nga binuhat lamang sa kalibutangon. Imani, ang butang na di matarok, mao na'y magpabiling. Pero katong iniguyog, matangtang katong mga butang nga mga binuhat lamang o dali matarok. Mao na'y nang anunay pag-uyog mga igsoon, aron ang mga butang na temporary mawala. Patingala ka, uyugon ang inyong relasyon, kay dili kayo siya para nimo. Oh. Giuyog ang inyong relasyon, kay dili siya ang giandam para nimo. Ang mga temporary mawala o ang mga butang na walay katapusan, mao siya ang magpabilin. Kung sa usahay giuyog sa Dios ang atong kinabuhi, kay sobra ra kita ka komportable o nagsalig sa mga butang din sa kalibutan. Kasi matingala ka, 25 years kang nagtrabaho. Paminaw na mo, same na kayo ka. Dili na mo mag-retire. O na kayo ka ng lingkod na kayo ng trabaho. O niya, nakadawat ka message, email, itanggal ka sa trabaho. Niya, suko ka. Ginoo, ano ba ni? Nga nung nakita mo ba ni Ginoo? Katong akong katapat, katong akong kauban, sige na itong Facebook sa trabaho. Late pa dito mo ako. Ako nga nila inikabot na ako. Diretso na mo sa
ang Dios magpuyog sa mga butang nga atong isaligan dinhi sa kalibutan, mga butang nga binuhat aron ang butang nga dili matarong mao ang magpapili. Amen. Kung sa may ingon sa sulatan. Hebrew 12:2. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be given, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and hope. Ipahinumduman kita sa Ginoo nga igsoon. Kung gibutang nimo ang imong kinabuhi kang Hesus, kabahin ka sa usa ka gingharian nga di matarong. Usa ka mahadlok ka sa pag-uyog. Ayaw kahadlok kung giuyog ang imong kinabuhi. Kaya nga naman nasayod ka, nga kabahin ka sa gingharian nga dili matarong. Apan kung ang tanan nimong pagtuo, pagsalig, naalaman sa mga butang nga binuhat, sa temporary nga butang, sa kalibutan ng mga kalibutanon ng mga butang, mao ka na ang panahon na mahadlo na. Igsoon ang pag-uyog maayo. Ang pag-uyog ikinahanglan. Eh sa una bitaw, itong wala pa'y i-invento ang makapaseparate ang kanang kung sanay ka ng humay o kaning sanay ka ng palit palay. So wala pa lang invento ng separate ano, kung sa man ang gigamit nga bulagon ang kanang humay o tipase. Kung sa'yo tawag ka na? Ha? Niko. Ang atong mga ginikanan kanina ito mo rin ginagamit para bulagon ang humay o ipasi. Uyugon. Di ba? Isa'y kapot na lahi na mo apil na kong kawang kong muuyog. Uyugon gina. Eh nga naman, kay di tanan na naa sa tigo makaon. Kinahanglan mabulag ang dili makaon gikan sa makaon. Mabulag ang tipasi sa humay. Mausap ka na sa atong kinabuhi mga igsoon. Paminaw, usahay uyugon kita sa Dios aron mabulag ang temporary gikan sa eternal. Usayaw kahadlok sa pag-uyog kung kabalutan ang itukod nimo ang imong kinabuhi. Likod diha sa likod nga pundasyon. Kaya naman, kay para kini sa imong kaayuhan. Kung adunay pag-uyog sa atong kinabuhi, para ka na sa atong kaayuhan. Gitubukan sa imo nga adunay pag-uyog aron ipakita kanato nga kabahin kita sa gingharian nga dili matarong. Isa na lang dito kung pag-inyo. Busa ang nexon kung gibati nimo nga imong kinabuhi, kinauyog. Kung gibati nimo nga hapit na kamawan-an, kung una-una tungod sa mga problema, kung gibati nimo nga dili na nimo kaya, kung gibati nimo nga dili na unta kini mahitabo sa imong kinabuhi, ayaw dayon una-una nga gibiyaan ka sa Ginoo. Iuyog ka aron dili ka matarong. Usa kang iuyog ang atong kinabuhi, ayaw ka suko sa Ginoo. Kaya pag-uyog, nagpaila kung kinsa ka. Kaya sa tinuod lang, dili mo mahibalan kung kinsa yung ka, hangtod dili ka makasinati o pag-uyog. Mausap ang mga simbahan sa una. Ang mga kiniadto nga simbahan kung sa'yo gibuhat. Ingon sa Ikaduhang Korinto 4:16. Basa. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are easily obeyed, yet inwardly we are being renewed day by day. Wala kami muhunong. Wala ayaw muhunong mga igsoon. Bisan pa sa gawas
guba, ang among kahintang, apan sa sulod, ginabago kami sa Diyos, patag-adlaw. Kini nga lisod nga panahon, gamay ra kaayo kumpara sa maabot nga maayo nga panahon. Ang dakong himaya nga giandam sa Dios alang kanako. Ora nga karon gusto kong dasigon ng matakusang nga igsoon. Kung lisod ang imong kinabuhi, kung naa ka sa imposible nga sa sitwasyon, kung naa ka sa punto nga murag buwag na diri, paglaom, kung naa ka sa kalisod nga kahintang, ayaw yun humaunaa nga wala ang Diyos sa diha sa imong giliran. Timani na mga igsoon. Muna sa atong pagtapos karon, hilingindot nga kabuntagon, gusto kong nasigon ka mo. Aron pinaagi ni ining tulong ka pulong. Kung sa ingon, ayaw pag-undang. Inay mong tapat, do not stop. Ayaw hunong. Ayaw pag-undang. Kung naa ka sa tunga-tunga sa Baguio, gibati ino nga pirmi mo daw ang away, ayaw pag-undang. Kung gibiyaan ka sa iyong mga higala, ayaw pag-undang. Amen. Kung nawagan ka ang trabaho, ayaw pag-undang. Kung aduna kay malatian, ayaw pag-undang. Bisan wa ka kapasar sa isang, ayaw pag-undang. Bisan wala ng malampuson, ng bulag mo sa iyong karelasyon, ayaw pag-undang. Huwag ni Amen. Isuon ang imong patulungan, mas dako kaysa imong kagahapon. Ang gibuhat sa Dios alang kanimo, mas labaw pa kaysa imong giagian karon. Padayon lang. Padayon sa pagpangalagad, padayon sa paglakaw, bisan maglisod og lakaw. Ayaw tuguti nga adunay makapatarog nimo, adunay makatandog nimo. Walay balatian na makapagtandog kanimo. Walay discouragement na makatandog kanimo. Walay frustration na makapairog nimo. Bisan unsa pa ang mahitabo. Una, bisan unsa pa mahitabo mga igsoon, ayaw yung tuguti na dunay makapagtandog nimo gikan sa katuluan na gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Malimong ka mga igsoon, atong daig ko ng Diyos, ato siya kaupitan. Tungkol kay siya Diyos sa tanang Diyos, balaan ang iyang ngalan. Yes, Lord. I
Salamat Ginoo sa imong imong kitadlok ang kasing-kasing. Salamat Ginoo sa imong pahinumdum Ginoo. Dili kami magpatarong. Do not let ourselves be shaken. Kaya kami nagatuo Ginoo. Kami naami sa pag-uyo. Ano na binigatuyuan sa mga kinabuhi. Ang pag-uyo Ginoo, matanglang Ginoo. Mga temporary na mga utang matangtang sa mga kinabuhi ang magpapilit ang dili malarang Father God. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Kaya hindi pa ako karoon na we pray o God na hindi matanong sa mga pinagtatabang parte sa mga kasing-kasing o Ginoo ang apply sa pagkakalakaw bilang mga Kristohan. Yes, Lord, your name is holy. We sing the light of Diyos. Karoon na kasing-kasing bilang mga kasing-kasing. Salamat Lord Jesus. Ini tanan na mo ginasali mo. Na mo ginapataas niya kayo. Tanan mo himaya. In Jesus' name, and everyone will say, Amen. Ayaw mo ito, mga tanan, talay mo ng Diyos. Diyos, magkapanalangin. Salamat. Praise God, Brother Reno. So, pag-ibawag ko dito. So, na-bless mo tayo sa pagpulong na pagpagdagot. Amen. So, bago kita maganda sa pang-announcement, to all fathers out there, pwede yung maganda din sa tumahan. Tanan na amahan na natin sa simbahan, pwede yung maganda sa tumahan. Maghahanap kami yung small message para sa inyo. Okay. Maramahan. Dali. Maramahan. Dali. Happy Father's Day. Faithful to God of covenant, able to discern God's through the trying times and good. Thankful for all the joys and triumphs of God. Happy no matter what the life brings. Enthusiastic about the life lived with others. Righteous, rock solid in heart and mind. From a growing relationship with Jesus. For these things and so many more, we praise God for our fathers. This Father's Day and always. Once again, Happy Father's Day to all fathers.
So the Lord has compassion on those who fear Him. Father Jesus, ang pinataas niya ang ating Panginoon, ininamang mga amahan, dinhi sa yuta, Father God. Lord, ako sila ginatugyan nila sa iyo. Ginoong Diyos, bless them, O God, as they lead their family, Father God, unto you. Fill them with your Holy Spirit, O God. Lord, as their family submits in them, O God, may they also, Father, submit on you. Father Jesus, we thank you for your goodness upon their lives. And we thank you, Father God, that you give them to us, O Lord. Lord, thank you for their patience. We thank you for their love to their family and children, Father God. That you, O Lord God, be the example for them, O Lord. Lord, we love you as we love our Father Spirit, Lord God. Father God, lead them into your path of righteousness. Lead them, O God, as they lead their family. May you continue to pour out your blessing upon them. Bless them, O God, as they work. Protect them. Cover them with your mighty hand. We thank you, Father God, for your unfailing love. We thank you for your goodness and for your compassion upon them. In Jesus' name we pray. Praise God. Hallelujah. So, alam sa itong announcement, every Wednesday, nakita yung prayer meeting, 7 p.m. Then after ang Sunday service, is na lunch fellowship at picture taking, so di sa katawagawa. So, kang announcement, Pastor. Ako patitulong sa tuwag si Pastor Jomar Tugod. Siya ang natuang i-assign dito sa Salka. And kauban siya ang mga kabataan. Ato siya kampuan. Na siya padalanginan dito. Siya sa iyang ministry dito sa Salka. Okay? So, dali. Dali ka. Yung mga kabataan. Dali, dali. Asa si Kenneth, Joshua. Ha? Kenneth, Joshua. Siya din ay si Pailaila Pastor. Pailaila. Okay, no? May bukas na lang. So, kung naman sa ibang tubo sa kapatan, ako lang doon, ikaw ako sige mo, pero siya nga ikaw ako sige mo, wala ko nabigay. Kanya anak ko ang trabaho niya anak ko kay tumoy. Ako na yung pakita, ipayag sa kanya sa pagkakamay na sa pagkakamay. So, si Pastor ha, ako sa kanila, pero ano na yung nakakita sa pinabuhi sa tao, kung na sa diyan lagi tawag kasi dito, okay, galing ko ni Pastor na pasal, dahil yun nila Pastor Ma, hindi ka musik ko, hindi lang sa tuwa. Gusto ko mag-ministry, so nakakalit na gawa. Ang gabag na siya, hindi naman na yung bahala. Okay, ito niya ako, pag-ipadala ko niya, so ang gano'n lang bahala, wala tayo may masakak ko na tuwa niya ganap. Yung naman ko pinagod, ang gano'n lang yung bahala, ngayon sa pinagod. So ang gano'n lang yung bahala ko sa pinagod. So ako po na Live din yun. ako lang Live din. Ako lang tao.
hindi mo dalit mo kung ministry ka sa pulugan, kung wala kayo mapagpupos, o ka lang sa imong tinawin, at hindi ka tawagin na akala kasi di ba. So, wala na ako na pala sa inyo. So, magkaroon ko kayo sa simbahan. So, kung simbahan na for us din. So, sabihin ko na pasilong kayo sa natasan at sa mga sanggay na Dr. Sandro, hindi ako nakadawat sa Ginoo. So, ito na ang trabaho ko na po dito kay Master Masangkay, trabaho ministry. So, kung hindi ko pagpapalan sa tanong-tanong, hindi ko mapalan sa pagsila sa mga dalawang. Hindi ko mapalan ha? Sa tanong panahon pa, pinabuhi. Support na po na. Sa Ginoo, nalagat sa Ginoo, support na ito ang Ginoo, kaya Ginoo, pride sa inyong mga buwit. Nawala ko trabaho pastoral, pero mga ko katong ipakaon ni Jesus sa 5 na tao, may suot ang binulang bala ng pakaon sa tuwan. Mga bata pang na-miss nila. Nagkan ko na kiniminsan nga, na-miss nila, ginala ko, patayin ko na mga babag sa kinabuhi. So, kung itawag ka na, isin mo rin ako sa kinabuhi ni Matthew 9:9, katawin na niya, follow me. Sa sunod na ako, sa bisyo, sa Timoteo, wala yung nagluhod-luhod, sunod kang Jesus, o kita ko ni Jesus, sa kadapit sa inyong kinabuhi. Amen? So, ginala ang kinabuhi. Yan, tawag ni Jesus, mention, ayaw ko paliban. Amen? Ayaw ko paliban. Adunay, sign sa inyong kinabuhi, so, asa kagibutan sa kinabuhi. Wala ako kailangan po, salamat kay Pastor, nga kitakan ko luna sa kinabuhi, so ako lang na-consider sa salamat po. Kaya ko buwan sa supportan sa kuha, ikang kapoy, nakita na ko lang, hindi lang po. Kahit kung ng tao, mali nga, anak ka sa Ginoo, may iso, hindi ka kapasadan sa Ginoo. Sa mga iso, mapasagot ka din. Pero hindi cute, kung nalayan Ginoo. Kaya ko mga sitwasyon ang kinabuhi, pero hindi na ko tanahon. So, ang itanahon ako, isa ko lang po para hindog niya sa tuban sa tuban natin. Kahit kung tanahon ka sa mga pagsilay ng iso, na sa inyo kinabuhi. Nakasunod niya kayo sa tuwan, ang mga pagsulay, mga puso sa mga kinabuhi. Pero pilit ito bisa kayo sa Masangkay. Pilit bisa ka pastor. Kay pastor po, pilit bisa niya. Pilit po kayo sa Masangkay, bisa na nagkaroon ng mga pagsulay kung niya siya. So ako na bibiyan ko sa live, sa partner live na ko sa kinabuhi, pero hindi ko mabiyak. Amen! Hindi ko mabiyak. Kaya man na naghinda ko na pagsulay ng sa Ginoo kayo. Mawala ako sa mga kauban sa kinabuhi. Hindi na hinagdan. Kapag na pagsulay na sa Ginoo. Siguro na akong kawan sa inyo, so ako po si Kayan, si Kisyon po, mga pagkakabag sa sabi ng Kalwadra, si Ilan po, o si Joshua, una ko sa Ginoo sa Ginoo para sila pagtutulungan sa Palang Espiritu. So kita po na natutulungan sa mga pagkakabag. Yes po, sa Pastor, Pastor po, maraming salamat sa inyo, Pastor, sa inyong buhat sa mga kinabuhi. Pagkakabag kami ng mga kung kayo kung tanong bulog ba? Pero ino na po Lord, ikaw lang bahala. Ikaw lang bahala. Sa kanimong kutang, sa kanimong kutang murag sa kanimong murag na ikot. Bakal ko sa mga kapangan, pero ang tao wala yung posible sa kanyang isa kong tao. Sa kanya mo kung wala iba sa pinapoy justice ng yapon. Amen. Wala ako ma-commitment sa Ginoo na nandito ko sa Sarkak. Hindi ko lagi kalapos ko. Hindi na makita. Ayan? Hindi na makita. Kung siya ko lang yung may vlog so pinakulang magkabasyon ako. Nalapas ko sa polo. Hindi ko sa polo. Hindi ko sa polo. Kapag kakabas ko sa mga kapagpos ko. Ayaw ko nakapasyon ko. Asa ko kita. Hindi ko nakapasyon sa pagkakan. Hindi ko kaya ako kalapasyon. Una na. Salamat sa mga pamensyon mga dini, sa pumabata, sa pinabuhi, sa mga ikalat sa mga kasagutan ng mga sunay. Hindi ko niya sa mga. Salamat po natin. Amen. So, praise God hallelujah. O ginahangin ako si Sister Grace sa pagpapagod sa bisita. Sa iya sa Salkak, sa pagpamuhat dito. Kaya ang Salkak, dugay na nga walay pastor, walay panimbahon.
Pero sa sige na itong ampo na hatagan ng pastor dito, giduhog na yun sa Ginoo ang atong mga pag-ampo na ang mga katawhan sa salka, adunay mo ati man sa ilahang kalag dito. So ato siya nga iampo na siya mula hutay dito, dapita nga mututok lang yun siya sa Ginoo, o wala imposible ang Ginoo magpakaon sa ilahan dito, kaya ang Ginoo nagasaad sa iyahang mga kanakan, nga dili niya pagabiyaan ang iyahang mga servant, no, sa Ginoo. So ato ang ikuan ang rehans nato si Pastor Jomar, mag-ampo ta tanan ala kaniya. Dalay ko Diyos, salamat Lord God, hinihingi kayo Father God. Salamat Lord sa kinabuhi ni Pastor Jomar, Lord. Wala man kami nakainak kaniya, apan ikaw ang nagpadala kaniya, dinhi ka namo. Kaya nga mga pag-ampo, Lord God, na mataga pastor ang salkak, Lord God, wala din ka nagdumili, Lord, sa pagdulong sa mga pag-ampo. Ano na ka na pastor, hindi padalaalan sa salkak, Father God. Araw na kumakanakan sa salkak, Lord, makapatol sila kaluwasan dito, o gano'n ay magpalantay kanila dito, Lord God, Jesus, sa iyong mga karnero. Lord, panalangin si Pastor Jomar ang iyang pagpamuhat dito sa salkak, Father God. Ikaw mag-aupan kaniya dito, upan sa iyong mga kaanakan, Father God. Ikaw mag-provide sa iyong panginahanglan dito, Lord God. O Lord, hallelujah, ang mga tao dito, Lord God, at doon ay paghigugma kaniya, Lord God. Lord, nasama ikaw na higugma sa iyong mga katawan, Father God. Lord, protection ni sila ditong napita, Lord God. O ikaw, Lord, magahawat sa dalan, Lord, sa mong pagpanglakaw, magtukalon sa sarkak, Lord God. Lord, ikaw, itugyan na mo kaliwang tanan ang panahon, Father God. Ikaw magagunit ka na mo, Lord God. Bisan pa man sa pag-drive ni Pastor John, ikaw magagunit sa manubela, magahawan sa dalan. Protection kami, Lord, sa dalan, Lord God, Jesus. O kami mag-aabot dito na safe and sound, Father God. Lord, si Pastor Jomar, ang itugyan niya kalimuban ng mga kanakan. Ikaw mamuha sa iyong kinabuhi. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. So, praise God, hallelujah, no? Kung wala ko kaya dugang announcement, magpapadayon sa pagtindog, pagkatapusin niya ng mga Sunday service, pero kabutagon, pagkakalatang pa si song, all three brothers.
this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Benediction, Pastor John. Kamutan, may ubang dalay ko gamana ng mga mahal. Ginoo, salamat Ginoo sa kadaugan ng mga angkon karong kamuntanon. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga ipabot kanamo Ginoo. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat sa imong grasya kanuoy kanamo Ginoo. Lord, karong takna Ginoo, ikaw kauban kanamo tuguti kami. Kami biya ni lugara, magahimo sa among lunch fellowship, ug mamauli Ginoo mapuno sa imong gugma. Puno sa imong grasya, puno sa imong mga pulong Ginoo nga tanong sa imong singkasig. Dalay ko Diyos sa mga katapusan. Ginoo Diyos, among Ginoo ginatipigan ng pulong sa imong singkasig Ginoo. Andam kami magdawat. Panalangin imong giandam kanamo. Naagi sa imong ngalan. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all in Jesus' name. And everyone